Pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad. Nakikita mo ba ang larawang ito? Tama! Ipinapakita nito ang pagkakaiba ng dami ng tao noon at ngayon sa ating komunidad. Napapansin mo rin ba ang mga pagbabagong naganap? Noong unang panahon, kakaunti pa lamang ang mga tao. Simple ang kanilang pananamit, naiiba ang kanilang kabuhayan, at payak lamang ang kanilang mga libangan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, patuloy na nagbabago at umuunlad ang ating komunidad. Sa pagkakataong ito ay sabay-sabay nating tuklasin ang mga pagbabago sa tao at populasyon, kabuhayan, pananamit at libangan. Kaya tara! Sama-sama nating lakbayin at alamin ang mga pagbabagong naganap sa ating kinabibilangang komunidad. Pagbabago sa tao at populasyon. Ang tao ay isang nilalang na may kakayahang mag-isip, makaramdam at makipag-usap. Siya ay may katawan, isip at damdamin na ginagamit upang makisalamuha sa iba at gumawa ng mga desisyon sa buhay. Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang partikular na lugar, bansa o rehiyon sa isang takdang panahon. Tao at populasyon noon at ngayon. Noon, kakaunti lamang ang mga taong naninirahan sa komunidad. Halos magkakakilala ang lahat ng magkakapitbahay dahil maliit lamang ang kanilang pamayanan. Kaunti lamang ang mga bahay at sasakyan, kaya tahimik at payapa ang paligid. Dahil sa paglipas ng panahon ay unti-unti nang dumami ang populasyon sa komunidad ngayon. Nadagdagan ang dami ng tao o populasyon, kaya dumami rin ang mga kabahayan, gusali, paaralan at mga sasakyan sa kalsada. Dahil dito, naging mas masigla at mas maunlad ang komunidad kaysa noon. Halimbawa, suriin natin ang graph ng pagbabago ng populasyon ng Barangay Masagana mula taong 1995 hanggang 2015. Ipinapakita ng graph ang pagdami ng populasyon ng Barangay Masagana mula taong 1995 hanggang 2015. Makikita na sa bawat paglipas ng taon ay patuloy na tumataas ang bilang ng mga taong naninirahan dito. Noong 1995, kakaunti lamang ang mga taong naninirahan sa Barangay Masagana. Ngunit pagsapit ng 2000, 2005, 2010 at 2015, unti-unting dumami ang populasyon. Dahil dito, nadagdagan din ang mga bahay, paaralan, establishmento at sasakyan sa lugar. Pagbabago sa kabuhayan. Ang kabuhayan, pananamit at libangan ay magkakaugnay dahil ang uri ng hanap buhay ng isang tao ay maaaring makaapekto sa kanilang pananamit at uri ng libangan. Kabuhayan noon at ngayon. Ang pangunahing hanap buhay noon ng mga tao sa komunidad ay pagsasaka at pangingisda. Gumagawa rin sila ng mga produkto gamit ang kanilang mga kamay. Ngayon, mas marami ng uri ng trabaho. May mga guro, doktor, cashier, call center agent at online seller na. Gumagamit na rin ngayon ang mga tao ng makabagong teknolohiya sa trabaho upang mas mapabilis ang kanilang gawain. Ang halimbawa nito ay ang nasa larawan. Sa pagsasaka ay gumagamit sila noon ng kalabaw o baka sa pag-aararo ng lupa at pagtatanim ng palay, mais at iba pang pananim.
Sa pangingisda naman ay gumagamit sila ng maliliit na bangka at lambat upang makahuli ng isda sa ilog, lawa o dagat. At sa paggawa ng produkto, gamit ang kanilang kamay, sila ay gumagamit noon ng habihan sa paggawa ng tela at banig at gumagawa rin ng mga palayok at kagamitan sa kusina mula sa putik at luwad. Ngayon naman ay mas marami na ang uri ng trabaho. May mga guro, doktor, cashier, at online seller. Mayroon na ding mga taong nagtatrabaho mula sa bahay gamit ang computer at internet. Gumagamit na rin ngayon ng teknolohiya sa maraming trabaho tulad ng pag-aaral, pagbebenta ng produkto online, at paggawa ng mga video o content sa internet. Pagbabago sa pananamit. Ang pananamit ay tumutukoy sa mga damit o kasuotan na isinusuot ng tao upang takpan at protektahan ang katawan. Maaari rin itong magsilbing paraan ng pagpapahayag ng sarili, kultura at identidad. Ang estilo at uri ng pananamit ay nag-iiba-iba depende sa iba't ibang salik tulad ng edad, panahon, kultura at lugar na kinabibilangan ng isang tao. Pananamit noon at ngayon. Noong unang panahon, simple at mahabang damit ang karaniwang isinusuot ng mga tao. Kadalasan, ang mga kasuotan ay gawa sa makakapal na tela at nagpapakita ng kultura at tradisyon. Sa kasalukuyan, iba-iba na ang estilo ng pananamit. Mas komportable at makabagong damit ang isinusuot ng mga tao araw-araw. Ang halimbawa nito ay ang nasa larawan. Makikita sa larawan na noon ay simple at tradisyonal ang pananamit ng mga tao. Ngayon ay moderno at iba-iba na ang pananamit ng mga tao. Pagbabago sa libangan. Ang libangan ay tumutukoy sa mga gawain o aktibidad na ginagawa ng isang tao sa kanyang libreng oras upang magbigay kasiyahan, magpahinga at magpasaya ng sarili. Halimbawa nito ay ang pagbasa, panonood ng pelikula, paglalaro ng sports at pakikinig ng musika. Libangan noon at ngayon. Noon ay larong kalye tulad ng patintero, luksong tinik at tumbang preso ang karaniwang libangan ng mga bata. Ngunit ngayon, marami na ang gumagamit ng cellphone, computer, online games at nanonood ng videos at gumagamit ng social media bilang libangan. Ang halimbawa nito ay ang nasa mga larawan. Ipinapakita ng larawan ang pagbabago ng libangan ng mga bata noon at ngayon. Noon ay mas madalas na naglalaro ang mga bata sa labas kasama ang kanilang mga kaibigan. Naglalaro sila ng mga tradisyonal na laro tulad ng patintero, tumbang preso at luksong tinik. Dahil dito, mas aktibo ang kanilang katawan at mas marami silang nakakasalamuhang kaibigan. Ngayon naman o sa kasalukuyan, ay mas madalas nang gumamit ng gadgets tulad ng cellphone, tablet at computer ang mga bata para maglaro, manood o mag-aral. Dahil sa teknolohiya, nagbago ang paraan ng kanilang paglilibang. Lagi nating tandaan, ang komunidad ay patuloy na nagbabago dahil sa pag-unlad ng panahon at pangangailangan ng mga tao. Mahalaga na magkaisa tayo upang mapanatiling maayos, ligtas at masagana ang ating komunidad. Ngayon, subukan naman nating sagutin ang sumusunod na gawain. Thank you for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe and turn on the notification bell so you'll be updated for our next lesson.
Goodbye and see you next time.